Welcome sa Yalong Moto. Kung bago kayo sa aking channel, be sure to subscribe para marami kayong matutunan about the CB650R at iba pang mga technicals about sa mga big bikes. So specifically sa mga Japanese motorcycles. So nag-start pa lang tayo, no? Marami pa tayong mga magiging content in the future, so be sure to stay tuned. So sa video na to, pag-uusapan natin ang aking catalog na nanggaling sa Japan. Ang catalog nito ay for CB650R 2024 model. Bali sa video na to, makikita niyo yung mga part numbers na original parts from Honda at saka yung mga presyo nila from the Japan, no? Para ma-appreciate niyo yung mga presyoan natin locally, i-discuss ko yan later on. So for now, i-check muna natin itong details ng CB650R catalog prior dun sa accessories. So yung catalog nila is trifold, no? Check muna natin itong dito. So ganyan siya. Syempre dahil galing to ng Japan, written in Japanese po yung mga characters, pero pag gusto natin silang basahin, gumagamit po ako ng application, yung Google Translate. Tapos pipindutin nyo lang yung camera icon para itutok nyo dyan at itatranslate na ng application. So ayan po yung details. Pwede nyo i-post dyan or i-screenshot para mabasa nyo din kung gusto nyo basahin yung mga technicals. Ayan. Hindi siya ganun ka-importante sa atin siguro dahil medyo basic ang mga nakasulat dyan kung tutuusin, kung technical kan sa CB650R, no? So yung pinaka-importante sa video nito is yung mga aftermarket parts. I would say after sales kasi Honda pa rin naman sila, hindi aftermarket, no? So ayan, Neo Sports Cafe. Ang ganda, no? So kung may catalog ka na ganito, pwede rin pang display yan. So ito po yung mga variants na lumabas din sa Japan. Meron silang e-clutch, saka yung standard, yung presyo nila is ganito po. Alright. Then yung mga feature nila nandito, nakalatag naman dyan. And yung mga some additional information for safety, and yung mga Honda Dream, tapos yung mga accessories na Honda Go. So yun lang po yung sa variant catalog natin or yung details catalog. Let's move on to the accessory catalog. Ito po yung pinaka-importante, no? Even sa mga 4 wheels na binubuo natin, ito lagi ang ating tinitignan, yung mga accessory catalogs, yung mga JDM builds natin, no? So ito po, ang i-discuss ko ngayon, itong pag-order sa Honda Philippines, kasi napansin ko may mga parts na mas mura sa Honda Philippines compared dun sa SRP ng Honda Japan, no? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa pricing nila. Siguro it depends on the marketing strategy, kasi kung medyo mataas ang presyo dito sa Pinas, walang tatangkilik nun. So ganun po ang na-notice ko sa motorcycle industry, unlike dun sa 4 wheels nanggaling po ako sa Toyota, no? Medyo purist tayo sa Toyota. Usually mas mura po yung mga Toyota Japan parts compared pagka o-orderin locally sa Toyota Philippines, no? So ayan, let's start with the parts. So ito pong accessory parts na to, magkasama yung CB saka CBR, no? So ayan, kung nakikita nyo. So ganito po, ako po ay marami na din akong na-order sa Honda Philippines. Kumbaga pinagko-compare ko yung presyuan ng Honda Philippines saka Honda Japan. Kung makakamura po ako sa Honda Philippines, dito ko sila o-orderin. Kaso ang naging experience ko, specifically, no, dito sa Honda Angeles, flagship Honda, ang problema po nila is wala silang mga part number sa mga accessory na ganito. So it so happen na ako, meron akong catalog, aware ako doon sa mga part numbers, nakaka-order ako sa kanila. At meron na din tayong natulungan na naghahanap ng ganito, binigay ko yung part number para maka-order sila, no? So eto po, ito yung makikita nyo sa catalog ng Japan, no? Makikita nyo yung title, which is ito, or yung part name, no? Tapos makikita nyo yung part number, ito po. Bali ito po yung kailangan yung ibigay sa Honda parts, yung parts department ng Honda Philippines, kahit any branch po. Pagka tinype in nila to sa computer nila, malalaman na nila yung presyo dun sa system nila at pwede nyo nang i-orderin, no? So yung next video natin, i-feature natin yung pricing ng mga na-order ko na mas mura sa Honda Philippines compared sa Honda Japan. So for your awareness po, ayan, i-close up ko yung mga each part dito para makita nyo at kung gusto nyo magamit yung mga part number. So ito po yung side tank sticker, no? Ayan po. Pang CBR naman, ito po. Tapos ito yung ano stainless plate na usually hindi binibili ito dahil mahal at saka cosmetic lang naman yan. Ito po siya, no? Sa ano yan, sa front fender, no? Tapos yung sa may oil cap na may level, no? Level gauge.
Ito po. Tapos, ayan, pang CBR po yan. Yung ano to, ito atang parang double bubble ata ang tawag dito, no? Pagka papalitan nyo sa may windscreen, no? Tapos ito naman smoke siya. Then ito stainless naman na cover din dito for CB ito, no? Ayan ito, heat grip ata to kung di ako nagkakamali, which is hindi naman natin kailangan dahil hindi naman nag-i-snow sa Pilipinas. Tapos ito seat cowl for CB or CBR. Ayan, matte black po yan, no? So ito naman red version. Tapos ito yung undercowl for CB. Tapos ito USB Type-C kasi yung sa Japan ata hindi lumabas na merong charger under the seat, no? So yung sa atin napansin ko, yung nabili kong e-clutch model na CB650R, meron na siyang charger na kasama. So hindi na natin kailangan yun. Ito naman tank pad, no? Ito yung part number niya. Pang CB po yan. Ito naman pang CBR. Tapos ito naman tank bag. Ito po yung part number. Pwede yan sa CB, saka sa CBR. Then, ito ATC ito kumbaga, hindi natin kailangan to. Sa Japan lang po yan. Tapos yung mga attachment and all. Ito naman yung sa back seat na bag, no? Tapos yung attachment needed. So, ayan. Mukhang nakita nyo naman yung mga part number. Pwede nyo namang i-post yan. Kung may mga additional question kayo, just let me know. I'll be happy to help, no? So again, this is Yalong Moto. Kung may mga inquiries kayo, feel free to reach out. And don't forget to subscribe and follow, no? I-like nyo na din if you like this content so that we will know kung may mga interested ba sa mga ganitong contents. So yun lang muna for now. See you sa next video dahil i-content natin yung mga nabili ko from the Honda Philippines, yung pricing nila, no? Para maging aware kayo kasi mas mura po sila compared sa mga ibang nagbibenta. So be sure to stay tuned. Maraming salamat po.